Anak, sigurado ka na ba? Pwede namang dito ka na lang sa probinsya natin maghanap ng trabaho habang nag-aaral. Bakit kailangang sa Maynila pa? Ang balta ko, maraming masasamang tao doon sa Maynila, nag-aalalang tanong ni Leticia sa anak na si Abbay. Matamis na ngumiti si Abbay sa kanyang nanay Leticia. Naku nay, kung kailan na isang lana natin ang lupang sakahan, saka mo pa sasabihin sa kinyan. Paano ko matutubos ang lupa natin kung aatras ako? Pabirong sagot naman ni Abbay. Ang totoo, nasasaktan si Abbay dahil ang lupang iyon ang tanging alaala ng kanilang tatay na maagang nawala dahil sa pneumonia. Kaya naman bilang panganay, ipinangako niya sa sariling magsisikap siya at magtatrabaho nang sa gayon ay matubos nila iyon sa lalong madaling panahon. Nag-aalala lang naman ako sa'yo, anak. Mag-isa ka lang doon. Paano ka na lang kapag may sakit ka? Sinong mag-aalaga sa'yo? Hindi pa rin mapalagay ang puso ni Leticia para sa pag-alis ng panganay na anak dahil iyon ang unang beses na malalayo ito sa kanila. Lubos siyang nag-aalala at nakokonsensya dahil sa edad nitong 18 ay kailangan nitong magpunta sa malayo para magtrabaho habang nag-aaral. Para sa isang magulang, napakasakit na hindi niya magampanan ang obligasyon niya sa kanyang mga anak. Sa narinig ay biglang nag-init ang sulok ng mga mata ni Abbay, pero pilit niyang pinigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ayaw niyang ipakita sa kanyang ina ang pagiging mahina dahil alam niyang masasaktan din ito. Katatapos lang ni Abbay ng high school at dahil gusto niyang makapag-aral ng kolehiyo habang tinutulungan ang kanyang pamilya, nagdesisyon siyang lumuwas ng Maynila para maghanap buhay. Walang siyang kaalam-alam sa Maynila pero nilakasan lang niya ang kanyang loob para sa kanyang pangarap at responsibilidad sa pamilya. Mataas ang pangarap ni Abbay. Gusto niyang maging accountant at alam niyang mas magiging maganda ang kalidad ng kanyang edukasyon kung sa university sa Maynila siya mag-aaral. Plano niyang kumuha ng scholarship dahil valedictorian siya nang nagtapos sa high school. Hindi naman sa minamalit niya ang mga university sa kanilang probinsya, pero alam niyang kung sa mas kilalang eskwelahan siya mag-aaral, ay mas malaki ang chance niyang makapagtrabaho sa malalaking bangko. Ano ka ba, Nay? Nasa tamang edad na ako kaya ke-rebels ko ang sarili ko. Ako ang panganay kaya di ka dapat mag-alala, okay, pagpapakalma pa niya rito sa kanyakap ang ina. Gumanti rin ng mahigpit na yakap si Leticia sa anak. Zero basta tumawag ka o mag-text kapag may problema ha? O kapag nahihirapan ka na sa pag-aaral at pagtatrabaho, umuwi ka na rito at ako na ang bahala sa lahat. Opo, Nay. Kayo na po ang bahala kay Nen at Totoy ha. Bilin pa niya na ang tinutukoy ay ang mga nakababatang kapatid na kapwa na elementary pa lamang. Nakangiti namang tumango ang kanyang nanay. Anak, ako na ang bahala. O siya, sumakay ka na ng bus at baka wala ka ng maupuan, pagtataboy pa ni Leticia sa anak bagaman baka sa mukha ang matinding kalungkutan. Opo, Nay. Mag-ingat po kayo palagi. Huwag po kayong magpapagod ng husto dahil baka magkasakit kayo. Mahal ko kayo, Nanay, pagpapaalam ni Abby habang kumakaway papalayo. Mahal din kita, anak. Mag-ingat ka, ganti naman ni Leticia na hindi na napigilan pa ang sariling maiyak. Samantala, nang tumalikod ay saka ibinuhos ni Abbay ang emosyon. Bitbit ang isang malaking backpack, umiiyak siyang naglakad palayo sa kanyang nanay at mabilis na sumakay sa bus papunta sa pier. Doon siya sasakay ng barko patungo sa Maynila na aabutin ng halos 2 araw. Nang maupo sa bus seat, ay hilam ang luha na lumingon si Abbay sa kanyang nanay sa labas ng bintana. Gaya niya, umiiyak din ito dahil kitang-kita niyang nagpahid ito ng luha gamit ang manggas ng suot nitong blouse. Ilang sandali pa nga umandar na ang bus, at habang papalayo ito sa terminal ay panay ang yak ni Abe habang nakatingin sa kanyang nanay Leticia. Panay ang kaway niya at wala siyang pakialam kung pinagtitinginan na siya ng mga kapwa niya pasahero. Ang tanging mahalaga sa kanya ay makita niya ang kanyang nanay bago ito tuluyang mawala sa kanyang paningin. Makalipas ng mahigit kumulang 20 hours ay nakababa na si Abbay ng barko, at ayon sa mga pasaherong nakasabay niya ay naroon sila sa Manila North Harbor sa Tondo, Manila. Alauna ng hapon iyon at dahil hindi alam kung saan pupunta, ang una niyang hinanap ay ang boarding house o apartment na pwede niyang tuluyan. Dahil iyon ang unang pagkakataon na nakatuntong ng Maynila si Abbay na mula sa probinsya, kaya ang lahat ng nakikita niya ay bago sa kanyang paningin.
Mga nagtataasang gusali, maingay na paligid, at isang damakmak ka mga sasakyan na nagsisiksikan sa masikip na kalsada. Saan kaya ako pupunta? Tanong ni Abay sa sarili habang lilingalinga at naghahanap ng maaaring mapagtanungan. Ni hindi niya alintana ang mainit na araw na tumatama sa kanyang balat habang bitbit ang maling bagpak. May ilang minuto na ring naglalakad si Abay nang madaan siya sa isang maliit na karinderya. Naalala niyang kagabi pa ang huling kain niya dahil naubos na ang pagkaing ipinabaon sa kanya ng kanyang nanay Leticia at nagtitipid siya ng pera. Lumapit si Abay sa karinderya at lalo siyang nagutom ng masamyo ang masarap na amoy ng mga pagkain. Anong sayo, Hija? Tanong kay Abay ng may edad na tindera. Sandaling nag-isip si Abay. Dahil kailangan niyang magtipid ng pera upang may ipangbayad sa upa at pambili ng pagkain habang walang trabaho, ay kalahating order lang ng gulay at isang kanin ang tanghalian niya. Galing ka ba ng probinsya, Hija? Usisa pa ng tindera nang mapansin na may dala siyang malaking bagpak. Marahang tumango naman si Abay. Opo. Kung ganon, mag-ingat ka sa mga snatcher at manggaganso dito sa Maynila. Ang madalas nilang target ay yung mga tulad mo na walang alam sa lugar na to, paalala ng tindera sa kanya. Nakaramdam ng kaba si Abay sa narinig. Diya't totoo ang sinasabi ng nanay niya na maraming masasamang tao sa Maynila. Saan ka ba papunta niyan? May kamag-anak ka ba rito? Tanong pa ng matanda sa kanya. Naghahanap po ako ng boarding house o kaya apartment po, magalang namang sagot ni Abay. Naghahanap ka ng apartment? Kung gusto mo, doon ka sa inuupahan ko. Ako lang mag-isa sa kwarto ko, singit ng isang babae sa usapan nilang iyon ng tindera. Nilingon ni Abay ang babaeng nagsalita. Maganda ito at mestisa, bilugan ang mga mata at napakaamno ng mukha. Sa tingin niya ay mas matanda lang siya rito ng ilang taon. Talaga? Magkano naman ang upa? Sagot niya sa babae. 5,000, kasama na ang tubig at kuryente, sagot naman ng babae na kiming nakangiti. O ayan. Regular customer ko iyan, sila Lain at mapagkakatiwalaan yan. Mabait pang bata. Kung sa kanya ka sasama, tiyak na hindi ka mapapahamak, sabat naman ng matandang tindera. Sa narinig ay napangiti si Abay. Tama nga ang matandang tindera, mukhang mapagkakatiwalaan nga ito. Sige, sasama ako sayo, sagot niya. Ano nga palang pangalan mo? Tanong pa niya. Ako si Lain Aragon. Ikaw, balik tanong nito. Ako naman si Abigail del Rosario, pero pwede mo akong tawaging Abay na lang. Nice to meet you, Lalaine. Ganon din sayo, Abay. Let's break up, Abay. I can't do this anymore. Tila pinagbagsakan ng langit at lupa si Abay sa narinig. Ang mga salitang iyon ay para bang kutsilyo na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Maging ang kanyang luha ay biglang bumalong na para bang isang ulan na walang tigil sa pagbuhos. Paano na lang siya kung iwan siya ni Jake? Si Jake na lang ang tanging kakampi niya pero iwan pa siya nito. Bakit? Paano nito nagagawang makipaghiwalay sa kanya gayong 7 taon na sila nito? Ganoon lang ba talaga kadali para kay Jake na iwan siya pagkatapos ng lahat? Ang akala niya ay tanggap siya nito, tanggap nito ang pagkatao niya. Pero bakit bigla na lang itong makikipaghiwalay sa kanya? Did she do something wrong? Aren't they planning to get married? Hinawakan ni Abay ang kamay ng nobyo habang umiiyak. Jake naman. 7 years na tayo. Bakit ngayon ka pa makikipaghiwalay sa akin? Did she do something wrong? Don't you love me anymore? Umiiyak niyang tanong, nagulat si Abay nang biglang iwaksi ni Jake ang kamay nito na para bang diring-diri sa kanya. I'm sorry, Abay. Narealize kong hindi ko pala kayang ituloy ang relasyon natin. Besides, ano na lang ang sasabihin ng parents ko kapag nalaman nila ang tungkol sayo? Parang sinampal si Abay sa narinig mula sa nobyo. Mapait siyang napangiti habang patuloy na humahagulhol. Nga naman. Sino ba ang tatanggap sa tulad niyang maruming babae at biktima ng pang-aabuso? Wala. Ang buong akala ni Abay, si Jake na ang lalaking makakasama niya habang buhay. Dahil simula noong makilala niya ito at tinanggap ang pagkatao niya ay itrinato siya nito ng tama. Ipinakita at ipinararamdam ni Jake kung gaano siya nito kamahal sa kabila ng marumi niyang nakaraan. Is it that easy for you to throw away the 7 years we spent together, Jake?
Akala ko ba tanggap mo ako? Humahagulhol pa ring tanong ni Abay sa nobyo. Tila ba nairita si Jake sa narinig? Tumayo ito at tumalikod sa kanya habang sinasabunutan ang sariling buhok. Nang muli itong humarap sa kanya ay hilam na ng luha ang mga nito na ikinagulat na niya. Di ba pwedeng na-realize ko lang na ayaw ko na, Abay? Pwede bang pakawalan mo na ako? Please naman. Don't be selfish, nakikiusap na saad ni Jake habang umiiyak na rin. Napayuko na lang si Abay dahil hindi niya kayang tingnan ang naumiiyak ang lalaking pinakamamahal dahil sa kanya. The truth is, she understands Jake. Iniisip lang nito ang mararamdaman ng parents nito kapag nalaman nilang ang anak nila ay pumatol sa babaeng tulad niya. She should be grateful to Jake because the relationship lasted 7 years. And during those 7 years, it was the happiest part of her life. Matapos ng mahabang paghagulhol, sa wakas ay muling humarap si Abay sa nobyo. Nilapitan niya ito at mapait na ngumiti. Can I hug you one last time? Tanong niya. Wala namang pag-aalinlangan na tumaranggo si Jake. Siya na ang unang yumakap kay Abay ng napakahigpit. Thank you for everything, Jake, puno ng damdaming saad ni Abay habang umiiyak. Ang sakit-sakit ng kanyang dibdib. Para siyang paulit-ulit na sinasaksak ng mga sandaling iyon. Mahal na mahal niya si Jake kaya napakasakit para sa kanya makipaghiwalay sa taong naging parte na ng kanyang buhay. Take care of yourself, Abigail. Matapos marinig iyon ay tumalikod na si Abay at lumabas sa kondo ni Jake habang panay ang pagtulo ng mga luha. Wala siyang pakialam kung pinagtitinginan man siya ng mga taong nakakasalubong siya. Basta ang mahalaga ay maganda pa rin naman siya kahit umiiyak. Kinabukasan, magang-maga ang mga mata ni Abay pero dahil kailangan niyang pumasok sa trabaho kay pinilit niyang kumilos. Sa bangko siya nagtatrabaho bilang bank teller at maganda naman ang kanyang sahod. Nasusuportahan niya ang kanyang pamilya at naibibigay na niya ang gusto ng mga ito. Sa isang magandang university siya nakapag-aral sa S.E. Clare University. Tulad ng best friend niyang si Lalain, nakapasok din siya sa university ng may full scholarship. While studying, she took on many part-time jobs. Work here, study there, that became her everyday routine. And because of her dedication, she completed her studies in accounting pero sa kabila ng pagtupad niya sa kanyang pangarap, ay dumaranas siya ng matinding pang-aabuso mula sa mayamang negosyante na si Henry Scott, ang lalaking sumira ng kanyang pagkababae at pagkatao. Ito rin ang naging dahilan kung bakit basura ang tingin niya sa kanyang sarili. Kung tutuusin niya, napakatatag niya dahil baka kung sa iba nangyari ang nararanasan niya, ay baka matagal nang nabaliw. Pero siya, ang tanging iniisip lang niya ay kapakanan ng kanyang pamilya, kaya kahit paulit-ulit siyang nakaranas ng aabuso ay nanatili siyang matatag. Wala siyang mapagsabihan ng kanyang problema, lalo na sa kanyang nanay Leticia. Ayaw niyang malaman ito kung gaano kaluno-lunos ang pinagdaanan niya sa malupit na mundo kapalit ng magandang buhay para sa pamilya. Hindi rin niya nasabi sa best friend niya ang tungkol sa nararanasan dahil nahihiya siya. Isa pa, bigla rin itong nawala na parang bula at hindi niya malaman kung saan nagpunta. Nag-aalala siya rito dahil ilang taon na itong nawawala at natatakot siyang baka na paano na sila lain. Nang minsan naman siyang magsumbong sa mga pulis at narinig ang pangalan ni Henry Scott ay tila nabahag ang buntot ng mga ito. At pinayuhan pa siyang baliwalain na lang ang reklamo dahil hindi basta-bastang tao si Henry Scott. Malakas daw ang impluwensya nito dahil may kapatid itong politiko at kilala sa business world. Pinagbantaan din nito ang kanyang pamilya na papatayin sa oras na tumanggi siya sa gusto nito. Lalo pat natukoy na rin nito ang probinsya kung nasaan ang kanyang nanay at mga kapatid. Kaya sa takot na baka mapahamak ang pamilya niya, pikit nata niyang tinanggap ang lahat. And because of that, she completely lost hope that anyone would help her and get out of the quagmire of abuse and manipulation. Gamit ang concealer, tinakpan ni Abay ang namamaga at nangingitim niyang mga mata. Importante kasing maging presentable siya habang nakaharap ang kanilang mga kliyente. Habang nakaupo sa desk at gumagawa ng paperwork, isang lalaki ang biglang naupo sa harapan niya. Excuse me, sir. Next desk na lang po, please, anya habang ang mga mata ay nakapako sa ginagawa. Is that how you treat your client? Anang baritonong tinig.
Otomatikong angat ng tingin si Abay nang marinig ang boses na iyon, at nanginig ang buo niyang katawan nang makita kung sino ang lalaking nakaupo sa kanyang harapan at nakangisi sa kanya. Bakit ka nandito, hayop ka? Mariin ngunit mahina niyang tanong kay Henry Scott. Nakakuyom ang kanyang mga kamao dahil sa matinding galit na nararamdaman. Have you forgotten? Today is Jinbei's birthday. I want you to come at Jinbei Villa and spend your night with me. Pabulong namang sagot ni Henry Scott sa namamaos na tinig. 5:00 ng hapon ang eksaktong labas ni Abay, at otomatikong nanginig ang kanyang mga kamay nang makita ang isang itim na Rolls-Royce na nakapark sa tapat ng bangko kung saan siya nagtatrabaho. Isang bodyguard ang nakatayo sa labas habang hinihintay siya. Habang papalapit ay nanlumo si Abay dahil alam niya na kahit anong gawin niya ay hindi na siya makakatakas pa sa kamay ni Henry Scott. Ni mga pulis ay ayaw tumulong sa kanya dahil marinig lang ang pangalan nito ay parang asong nababahag ang buntot. Gustuhin man niyang tumakbo at tumakas kay Henry ng mga sandaling iyon, alam ni Abay na magiging useless lang ang lahat dahil magkikita't makikita din siya nito. Nang minsan niyang sinubukan niyang magtago, sa halip na hanapin siya ay ang kanyang pamilya sa Capiz ang pinuntahan ng mga ito. Sa takot niya na may mangyaring masama sa pamilya ay kusa na siyang lumabas sa pinagtataguan. Good evening, Diaz del Rosario, bati ng bodyguard ni Henry sabay bukas ng pinto ng backseat. Doon, kitang-kita niyang nakangisi ang lalaki na para bang tuwang-tuwa sa pagiging masunurin niya. Abay's body stiffened as she sat down next to the crazy man. She felt as if she had been bitten by a poisonous snake and was suddenly paralyzed. Hello, honey. I really miss you, nakangising bati ni Henry nang maupo sa tabi niya ang dalagang kinababaliwan niya. Hinalikan pa niya ito sa labi pero katulad ng dati ay hindi pa rin ito tumutugon kaya nakaramdam siya ng iritasyon. Sa inis niya ay hindi niya mapigilang kagatin ang labinik at sa lakas niyon ay nagdugo iyon. Pinilit ni Abay na baliwalain ang hapdi ng dumudugong labi pero hindi niya mapigilang pumatak ang kanyang mga luha. Pero kaagad din niyang pinunasan iyon dahil ayaw ni Henry na makikita siya ang umiyak dahil may nagagalit ito. Sumunod ka lang sa lahat ng gusto ko, honey. Is promise, I will give you everything you want, wika ni Henry sa kamarahang pinadaanan ng hintuturo nito ang labi at pisngi ng dalaga. 0-0, tumatangong sagot ni Abay. Good girl. Henry gently stroked the girl's long hair as if she were a child being cared for. In fact, Henry had been taking care of Abay for a long time, since she was only 20 years old. At ngayong 28 years old na ito ay malaking pera at oras na rin iginugol niya para sa dalaga. Kaya naman hindi siya makakapayag na wala siyang makukuha mula rito. But Henry Scott is a fool. Because no matter what he gives Abay, she won't be able to love him. For Abay, Henry Scott is the most evil person she has ever met in her entire life. Sa villa na pagmamay-ari ni Henry na matatagpuan sa probinsya ng Batangas niya dinala si Abay. Ang villa ay malapit sa tabing dagat at talagang makapigil, hininga ang panoramic view dahil kitang-kita mula doon ang Taal Volcano. If Abay had someone else with her in that place, like Jake, she would have really appreciated that breathtaking view. But no, that beautiful place felt like hell to her because of Henry Scott. Matapos makapagpahinga ng kaunti ay nagpahanda si Henry ng dinner sa caretaker ng villa, si Manang Ising. Mabait ito kay Abby kaya kahit paano ay kumakalma siya kapag dinadala siya roon ng lalaki. Come here, Abay. Eat with me, anyaya pa ni Henry sa kanaupo sa pabilog na dining table. Nag-aatubili na lumapit si Abay dahil kahit gaano pa kasarap ang pagkaing nasa harapan niya, ay nasusuka siya lalo pat kasalo niya si Henry. Siga nahi siya. Lumapit ka na, bulong naman ni Manang Ising na nakatayo sa tabi niya. Baka magalit pa si Sir Henry at saktan ka, dagdag pa ng matanda. Maging si Manang Ising ay saksi din kung paano maltratuhin ng kanyang amo ang dalaga. Pero dahil isa lang niyang utusan kaya wala siyang magawa kundi magbulag-bulagan. Kung minsan pa nga ay siya ang gumagamot ng mga sugat ni Abay, subalit bukod doon ay wala siyang ibang ginagawa pa. Natatakot din si Manang Ising sa kanyang amo dahil alam niyang kayang-kaya siyang ipapatay. Kaya naman sa halip na makialam, ay nagbibingi-bingihan at nagbubulag, bulagan na lang siya. Andap na naupo si Abay sa harap ni Henry,
at kahit labag sa loob niya ay sumandok siya ng pagkain sa kanyang plato. Bakit yan lang ang kakainin mo? Marami akong ipinaluto kay Manang Ising, anong gusto mo? Ako pa ang magsubo sahod, sita ni Henry sa plato ng babae na kakarampot ang laman. Takot naman na tumingin si Abbay sa kaharap at nanginginig ang boses na nagsalita. Bibusog pa kasi ako. Kumain kasi ako kanina hindi na ituloy pa ni Abbay ang sana isasabihin ng walang ano iisinubo sa kanya ni Henry ang kutsarang punong-puno ng pagkain. Please, tama na nagpupumigla si Abbay sa ginagawa nito dahil halos mabulunan na siya pero hindi ito natinang. Mga ilang kutsara pa ng pagkain ang isinubo nito sa kanya bago siya tigilan. Hindi niya mailuwa ang mga pagkaing iyon dahil hawak ng malaking kamay ni Henry ang kanyang bibig upang pigilan iyon. Nang bitiwan siya ni Henry, ay pinigilan niyang isuka ang laman ng bibig dahil paniguradong sasaktan na naman siya nito. Si Manang Ising naman ay biglang tumalilis na para bang ayaw na nitong makita pa ang mga nangyayari. Habag na habag siya sa dalaga pero wala naman siyang kayang gawin para rito. When I say eat, sigaw ni Henry sa kanya na nanlilisik ang mga mata. 0 tandang bawas 0 nahintakutang sagot naman ni Abbay. Good girl, nakangiting sagot naman ni Henry. Muling naupo si Henry at nagpatuloy sila sa pagkain. Si Abbay, kahit na nasusuka sa dami ng pagkaing nasa plato niya ay pinilit niyang ubusin para hindi na masaktan pa. Gusto niyang tumakbo ng mga sandaling iyon pero baka pag ginawa niya iyon ay mapatay lang siya nito. Kaya wala siyang magawa kundi maupo at kumain hanggang sa masuka siya sa sobrang kabusugan. Nang matapos ang dinner, kaagad siyang dinala ni Henry sa master's bedroom. Halos ayaw niyang maglakad habang hawak-hawak siya nito sa braso. Nanginginig ang buong katawan niya dahil sa takot. Sadista si Henry at gusto nitong sinasaktan siya habang ginagawa nito ang kahayupan sa kanya. Do you want me to drag you or will you come with me on your? Tanong ni Henry na baka ang iritasyon sa tinig. Kilala mo ako, Abbay. Maikli ang pasensya ko. Sasama naman ako, sagot ni Abbay saka nagpasyanod sa lalaki nang dalhin siya nito sa kwarto. Mistulang impyerno ang lugar na iyon para kay Abbay dahil alam niya kung ano ang kasunod niyon. Nang makapasok sa master's bedroom, inilock ni Henry ang pinto niyon at saka walang sabi-sabing sinunggaban siya ng halik sa labi. Katulad ng dati, mistulan lang robot si Abbay ng mga sandaling iyon at hinahayaan lang ang lalaki na gawin ang gusto nito. Maya-maya pa ay walang ano-ano'y binuhat siya nito at ihinagis sa king-size bed. Doon na bumulalas ng iyak si Abbay, pero sa halip na maawa ay mas lalong ginanahan si Henry sa nakikita. He loves those who beg him because it's like music to his ears. Kasunod niyon ay inilabas ni Henry ang 2 posas at lumapit kay Abbay na nanginginig sa takot ng mga oras na iyon. Please, ayaw ko. Maawa ka sakin, pagmamakaawa ni Abbay habang umiyak. Pero mistulang walang naririnig si Henry ng mga sandaling iyon at ipinosas nito ang mga kamay at paa ng dalaga sa magkabilang kanto ng kama. At matapos niyon ay umibabaw ito sa kawawang si Abby at parang hayop na hayok sa sariwang laman. Masakit ba, Hija? Pasensya ka na. Wala akong magawa sa tiwing sinasaktan ka ni Sir Henry. Natatakot din kasi akong baka pag-initan niya ang pamilya ko. Mula sa kawalan ay bumaling ang tingin ni Abbay kay Manang Ising. Kasalukuyan niyang nilalagyan ng ointment ang sugat niya sa bibig, braso, at binti na katulad ng dati ay tinamo niya mula sa pagmamaltrato ng demonyong si Henry. Her whole body was covered in bruises and scratches, a sign of Henry's sadism. Mas lalo kasi siyang ginagahan kapag nakikita niyang nagmamakaawa ang dalaga sa kanya. He feels like he's the looking and she's his slave. 0 okay lang po, Manang Ising. Naiintindihan ko po kayo, saad ni Abbay na pilit ngumiti sa matanda. Muling kumuha ng cotton bud si Manang Ising at muling nilagyan ng ointment saka magaang ipinahid sa sugat ng kawawang dalaga. Habag na habag siya rito pero wala naman siyang magawa para matulungan ito. Bakit ba kasi hindi ka nalang umalis? Magpakalayo-layo ka. Magtago ka kahit saan. Basta doon sa hindi kanya makikita, sabi pa ni Manang Ising. Sa narinig ay muling nabaling ang tingin ni Abbay sa kawalan saka mapait na ngumiti. Kahit saan po ako magtago, makikita't makikita niya ako. Kilala niyo naman po ang taong iyon. Lahat kaya niyang kontrolin basta may kapalit na pera.
Hindi na muli pang nagsalita si Manang Ising dahil bilang isang dekada nang naninilbihan sa pamilya Scott, alam na alam niya kung gaano impluwensya ang pamilyang iyon. Kaya nitong pasunurin ang lahat basta tinatapalan nito ng pera. Alam din niyang may ginagawang iligal ang kanyang amo pero nagbubulag-bulagan lang siya sa lahat ng mga iyon. 7 ang wala na kanyang anak ay mayroon na rin siyang 5 mga apo. Siyang asawa kaya siya na lang ang nagtataguyod sa kanyang mga anak na kahit may mga pamilya na ay sa kanya pa rin nakapisan. Tapos na, Hija. Magpahinga ka na, wika pa ni Manang Ising nang matapos sa panggagamot. Tumango naman si Abe at saka tumayo na. Thank you po, Manang Ising. Yakap-yakap ang sarili ay tumalikod na si Abe at muling nagbalik sa master's bedroom. Pagdating niya roon ay mahimbing nang natutulog si Henry. Nanlilisik ang mga mata niyang pinagmasdan ito. Gusto niya itong patayin ng mga sandaling iyon pero alam niya sa sariling wala siyang lakas ng loob at kung mamalasin, baka siya pa ang mapatay nito. Nahiga si Abay malayo sa tabi nito saka umiiyak na nagtalukbong ng kumot. Doon, parang tubig na rumagasa sa kanyang isipan ang mga alaala kung paano niya nakilala si Henry Scott. Hindi talaga niya alam kung bakit siya pa ang napagdikitahan ng lalaki samantalang marami namang magagandang babae ang naghahabol dito. Si Henry Scott ay isang kilalang negosyante sa Metro Manila, 40 years old na ito ngayon at walang asawa. Kung sa pisikal na anyo ay mas bata sa edad niya ang lalaki, lalo pat alaga nito ang katawan sa gifi, gwapo rin ito at sa katunayan ay maraming babae ang naghahabol dito. Iyon nga lang, napukaw ang interes ni Henry kay Abay noong una niya itong makita sa isa mall habang nag-a-apply ito ng trabaho. Kinuha nito ang contact number ng dalagang probinsyana at sinabing ipapasok ito sa trabaho. Nagpunta nga si Abay sa kumpanya ni Henry at doon mismo ginawa ng huli ang kahayupan. Kinuha nito ang pagkababae ni Abby at nangako na ibibigay ang lahat basta't pumayag itong maging babae niya. Samantala, simula noon ay hindi na tinigilan pa ni Henry ang dalaga. Pinasundan niya ito sa detective at inalam niya ang lahat ng tungkol sa babae. Binigyan niya ito ng mga mamahaling regalo at sinuportahan din niya ito sa pag-aaral hanggang sa makatapos ito ng kolehiyo. Subalit walang nakuhang kapalit si Henry mula sa dalaga dahil para kay Abay, kasumpa-sumpa na nakilala niya ito. Nandidiri siya kay Henry at namumuhi siya rito. Pinagsisisihan din niyang hindi siya nakinig noon sa kanyang nanay, hindi sana niya pinagdaanan ang impyernong iyon sa kanyang buhay. Nang mga sumunod na araw ay nagbalik muli sa trabaho si Abay na parang walang nangyari. Naghilom na ang kanyang mga pasa at sugat, at kung mayroon mang natitira ay tinapalan na lang niya iyon ng make-up. Masakit din ang buong katawan niya na para bang nabugbog pero pinilit niyang kumilos para makapasok sa trabaho. Kinagabihan, pagod na nauwi si Abay sa apartment na tinutuluyan niya. Pagod na pagod ang kanyang katawan kaya hindi na siya kumain pa at dumiretso na ng shower at nahiga. Dahil hindi pa dalawin ng antok sa dami ng mga iniisip, kinuha ni Abay ang cellphone ay nag-scroll sa kanyang social media accounts. She loves watching food vlogs and dramas. This is her way of escaping her problems from reality. Somehow, kumakalma siya kapag ginagawa niya iyon at pansamantala niyang nakakalimutan ang bangungot sa kanyang buhay. Habang busy sa pag-scroll, isang page na naka-live broadcast ang nadaanan niya. Hindi sana niya papansinin iyon, pero isang pamilyar na tao ang nakita niyang nagsasalita sa video. Sila Lane. Pero bakit iba ang pangalang naka-flash sa screen? Hindi Lalain Aragon kundi Keiko Inu at siyo pa ng e-fashion. Kamukha lang ba ito ng best friend niya? Pero bakit kahit sa pananalita at kilos ay parehong-pareho ni Lalain? Although full of surprise, Abay's heart was filled with hope. If it was indeed Lalain, she knew she would be able to help her. Kaya buo na ang pasya ni Abay, bukas na bukas din ay pupuntahan niya ito sa kumpanya na pagmamay-ari nito. Gusto niyang mapatunayan kung ito nga ba si Lalain na matagal nang nawawala o kamukha lang ito ng kanyang best friend. Kinabukasan, tumawag si Abay sa bangkong pinagtatrabahuhan niya at nagpaalam na hindi siya makakapasok dahil may kailangan siyang asikasuhin. Pumayag naman ang mga ito kaya dumiretso na siya sa kumpanya ng e-fashion upang makipagkita sa babaeng kamukha ni Lalain. Nang makarating sa kumpanya, kaagad na dumiretso si Abay sa reception at nagtanong. Hi! Excuse me, miss. Pwede ko bang makausap ang si inyo? Si Himit Keiko Inu,
Magalang na tanong ni Abbay sa babaeng receptionist. Hello, ma'am. May appointment po ba kayo kay Imas Inyo? Napakagatlabi si Abbay. Aware naman siyang iyon kaagad ang itatanong nito pagdating niya roon pero nagbakasakali pa rin siya. Wala akong appointment, miss. Gusto ko lang sana siyang makausap. Tiyad, sorry po, ma'am. Hindi po talaga pwede makausap ang CEO namin kapag wala po kayong appointment, sagot naman ito. Ganon ba? Sandaling nag-isip si Abbay. Kailangan niyang makausap sila Lain o kung sino man ito. It's now or never. Miss, pwede bang makisuyo na lang ako? Can you call her and tell her I'm here? If her name is Abbay del Rosario. When she finds out I'm here, I'm sure she'll let me in. Please, I'm begging you, nakikiusap na wika ni Abbay sa receptionist. Mukha namang naantig ang receptionist sa pakiusap na iyon ni Abbay. Sandali itong nag-isip bago sumagot. Okay, ma'am. I'll reply. Thank you, miss, bulalas ni Abbay saka pinanood niya ang babae nang tumawag ito sa intercom. Aliyah, may babaeng naghahanap kay Emmett Keiko. Abbay del Rosario raw ang pangalan, anang receptionist sa kabilang linya. Maya-maya pa'y lumiwanag ang mukha ni Abbay nang marinig ang sinabi ng receptionist sa kanya. Ma'am, pwede na raw po kayong pumasok ti. Sorry, Carrie. I can't marry you. Naomi returned the ring to Carrie with tears in her eyes. Carrie couldn't understand why her fiancé did that. They were planning to get married, but why is she suddenly returning the ring to him now? What the fuck is really happening? But Carrie, did I do something wrong, babe? Gulong-gulo na tanong ni Carrie sa nobya, saka hinawakan ang kamay at bakas ang matinding pagtatanong sa mga mata. Pero iwinaksi ni Naomi ang kamay na hawak ng nobyo at saka tinakpan ang mukha gamit ang palad at umiyak. Akiko santo Naomi ay gakimarimashita. Gomen na sa Carrie. Every arranged marriage meeting with Akiko has been arranged. I'm so sorry, Carrie. Nang marinig iyon ni Carrie ay natigilan siya. Si Akiko ay ang lalaking gusto ng mga pamilya ng kanyang nobya para rito. Carrie thought the man had completely backed out of the agreement, but Carrie would the two get married now? Hindi siya makakapayag, noong una pa lang niyang makita si Naomi, alam niyang ito ang babaeng gusto niyang pakasalan. Kaya naman hindi siya papayag na magpakasal ito sa iba. No. I won't allow it, it's impossible, bulalas ni Carrie sa kahinila ang babae at mahigpit na niyakap. Shaik Eruyo. Onigay dakara ko nako to shinait. I love you. Don't do this to me, pakiusap ni Carrie sa kalumuhod sa paanan ng nobya. Walang pakialam si Carrie kung naroonan sila sa restaurant at maraming tao ang nakakakita sa ginawa niya. Baliwala ang kahihiyan kung mawawala naman sa kanya si Naomi. Nang makita naman iyon ni Naomi ay mas lalo itong umiyak pero hindi pa rin nagbago ang desisyon niya. Mahal na mahal niya si Carrie pero wala siyang magawa sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. She and Akiko were destined to get married when they were young, so she knew that even if it was against her will, there was nothing she could do. Mishiwa kinaikedo, watashi no keti waseshite kinamono yo, Carrie. I'm sorry but Dino's decision is final, Carrie. Matapos sabihin iyon ay pumihit patalikod si Naomi at iniwan si Carrie na hindi na tinag sa pagkakaluhod. Humagulhol siyang umalis sa restaurant at dire-diretsong sumakay sa kotse na kanina pa naghihintay sa kanya. Naroon si Akiko sa loob at prenteng nakaupo sa backseat ng kotse. Nang makita niyang umiiyak na purnasok si Naomi, ay wala siyang ginawa kundi hayaan lang ito at tumingin sa labas ng bintana. He doesn't like Naomi either. In fact, he also has a girlfriend but since the arranged marriage has been set for a long time, he has no choice but to comply. Because his family will disown him the moment he disobeys, so will Naomi. So whether they like it or not, they will be tied to a marriage devoid of love. Nisan, ye ayo. Sugoku yoteruyo. Brother, that's enough. You're so drunk, saway ni Kiji sa kanyang kuya Kairi. Maghahating gabi ba at naroon pa sila sa club at walang tigil sa pag-inom ang kanyang kuya Kairi. Lasing na ito at hindi niya alam kung paano ito mapapatigil sa pag-inom. Kiji also doesn't understand the reason why his brother is getting drunk,
And all he knows is that his girlfriend, Naomi, who he's been in a relationship with his brother for 5 years, has broken up with him. Don't bother me. I'll get as drunk as I want, sigaw pa ni Kairi habang inaagaw ang baso at bote ng alak na hawak ng kanyang kapatid. I said no, muling awat naman ni Kiji sabay kuha ng basong hawak nito ay inilayo. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa ng suot niyang pantalon at sinubukang tawagan si Naomi. Ito lang ang alam niyang tao na makakapagpauwi sa kanyang kuya Kairi. Langring din ang lumipas bago sagutin ni Naomi ang tawag niya. If the brother is drunk, can you please don't call me again? Your brother and I have broken up and I'm getting married to Akiko. Matapos sabihin iyon ay walang pakundangang pinatay ni Naomi ang tawag na para bang walang pakialam sa dating nobyo. Naiwan namang tulala si Kiji sa kailing-iling nang marinig ang sinabi nito. Napakasaklap naman pala ng pinagdaanan ng kanyang kuya Kairi dahil bukod na sa nakipaghiwalay ang girlfriend nito ay magpapakasal pa sa iba. Laylay ang balikat na pinanood ni Kijil ang kanyang kuya ng mga sandaling iyon na lasing, hindi na niya kinontral ang gusto nito at sa halip ay hinayaan na lang niya itong uminom ng uminom. Tatawagan na lang niya mamaya ang kanilang mga bodyguards para tulungan siyang isakay ito sa kotse. Sa ngayon, hahayaan muna niya itong magpakalasing para kahit papaano ay makalimutan nito ang sakit na nararamdaman ng puso. Kinaumagahan, nagising si Kairi na masakit ang ulo na para bang binibiyak iyon. Alam niyang dahil iyon sa hangover kaya bumalikwas siya ng bangon at kumuha ng bottled water sa kanyang mini ref, wala siyang idea kung paano siya nakauwi dahil lasing na lasing siya. Pero malinaw sa kanyang isipan ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon ang babaeng pinakamamahal niya ay magpapakasal na sa iba. Kumirot ang dibdib ni Kairi dahil sa realisasyon na iyon. Mas pinili ni Naomi na sundin ang mga magulang ito at magpakasal kay Akiko kaysa sa kanya. Wala siyang halaga para kay Naomi kahit ginawa naman niya ang lahat. Ano pa ba ang kulang sa kanya? Professional siya, mayaman, at may sariling kumpanya ang kanyang pamilya. Ano pa ba ang ikinatatakot nito kung siya ang pili nito at itakwil ito ng pamilya? Kayang-kaya niya itong gawing prinsesa at ibigay lahat ang gusto nito. Pero lahat ng iyon ay binaliwala ni Naomi at mas pinili nito na sundin ang mga parents nito at magpakasal kay Akiko. Tumayo si Kairi at nagtungo sa floor-to-ceiling window na kung saan ay malayang natatanaw ang Fuji na daang-daang milya ang layo. Matagal siyang nakatayo roon habang nag-iisip ng malalim. Hindi niya kayang makita si Naomi na ikakasal sa iba, hindi niya kakayanin. Kaya matapos ng mahabang paglisip ay nakabuo si Kairi ng pasya aalis siya ng Japan at magtutungo siya ng Pilipinas. Tutal ay naroon ang kapatid niyang si Keiko at ang kanyang daddy, doon na lang siya maglalagi. Hindi niya kayang magstay sa lugar na iyon, lalo pat bawat sulok ay naaalala niya si Naomi. He loves Naomi very much and if marrying Akiko can make her happy, he will let her be happy. Nang araw ding iyon ay nag-impake ng gamit si Kairi. Nagpaalam na rin siya sa kanyang mga coworkers sa law firm at sinabi niyang sa Pilipinas na siya maglalagi. Nagpaalam na rin siya sa kapatid niyang si Kiji at pumayag naman itong umalis siya. Alam ni Kairi na magiging mahirap para sa kanyang kalimutan si Naomi, pero alam niyang someday ay tuluyan na itong mawawala sa kanyang puso at makakahanap din siya ng taong magmamahal sa kanya. Bro! Mangiyak-ngiyak na tumakbo si Abbay papalapit sa kanyang best friend na si Kiko. Niyakap niya ito ng mahigpit dahil sa wakas, nagkaroon na rin siya ng kakampi. Bro, how are you? Bakit ganyan ang itsura mo? Nag-aalala namang tanong ng kanyang kaibigan habang kumot nakatingin sa kanya. Alam naman ni Abbay kung ano ang tinutukoy nito. Malaki na kasi ang ipinagbago niya simula noong naghiwalay sila nito. Bumagsak ang kanyang katawan dahil sa stress at nanlalalim at kanyang mga mata dahil may mga gabing nahihirapan siyang makatulog kapag naiisip niya ang kahayupan ni Henry. Nagbitiw sa pagkakayakap ang dalawa matapos ang ilang sandali. Matagal silang hindi nagkita kaya sobrang miss nila ang isa't isa. Nang hindi sumagot si Abbay sa tanong ng best friend niyang sila Lain, ay inakay siya nito paupo sa mahabang sofa at puno ng aalalang pinagmasdan siya. Pero ang isip ni Abbay ay kasalukuyang lumilipad sa kabuuhan ng opisina ng kanyang kaibigan. Hindi niya akalain na magiging ganoon ka-big time ito. Grabe! Di ako makapaniwala, bro. Sobrang yaman mo na.
buti pa ikaw, gumanda ang buhay mo after ampersand years mong nawala, saad ni Abby habang nakangiti pero mababakas ang lungkot sa boses. Lungkot, hindi dahil nalinggit siya sa kanyang best friend, kundi dahil naisip niya ang naging kapalaran niya sa loob ng nakalipas na 8 taon sa kamay ni Henry Scott. Bro, tell me. What happened to you? May problem na ba? Bakit ganyan ang itsura mo? Kumusta kayo ni Jake? Sunod-sunod na tanong nilalain sa kanya. Nagyuko si Abay sa kanyang paanan. Nag-umpisang pumatak ang kanyang mga luha dahil pakiramdam niya ay ang bigat-bigat ng kanyang dibdib, pero wala naman siyang magawa para maalis na bigat na iyon. Bro, muling pakli ng kanyang kaibigan. Buo na ang loob ni Abay. Handa na siyang sabihin kailalain ang lihim na matagal na niyang itinatago. Iyon naman talaga ang pakay niya nang makita niya ang kaibigan. Wala na kasi siyang malapitan pa at alam niyang silalain lang ang makakatulong sa kanya. Nag-angat ng tingin si Abay na may bahid ng luha ang mga mata. Diretso siyang tumingin sa kaibigan at sinabing, lalain, help me. Henry Scott has been abusing me for a long time. Matapos sabihin iyon ay tuluyan nang ang bumuhos ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Abay. Para siyang bata na humagulhol sa harapan ng kaibigan na unang beses pa lang niyang ginawa sa ilang taon na nilang magkaibigan. Nasanay kasi siyang kinikimkim ang kanyang problema dahil ayaw niyang makaabala sa ibang tao. Pero ng mga oras na iyon ay wala na siyang ibang malalapitan pa kundi ang kanyang best friend. Down na siya at unstable na ang kanyang mental health. Kaya kung hindi siya hihingi ng tulong sa iba ay baka tuluyan na siyang masiraan pa ng bald. O God, bulalas nilalain sa kanyakap ni Abay ng buong higpit. Since when? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to, bro? Nahihiya ako at natatakot. Si Jake, noong nalarnan niya, iniwan niya ako, bro. Sagot pa ni Abay na patuloy lang sa paghagulhol. Bro, we're best friends. Bakit sakin ka pa mahihiya? Kilala no ako. Handa akong tulungan ka basta kaya ko, di ba? I didn't want to bother you especially since knew you had problems at that time. That's Elias didn't tell you the truth. Hayop talaga ang mga Scott na iyon. Una si Benjamin, ngayon si Henry Scott naman, hindi mapigilang bulalas naman ng kanyang kaibigan habang marahan siyang hagod sa likuran. Don't worry, bro. I will help you, wika pa ng kanyang kaibigan. For the meantime, doon ka muna tumira sa bahay para hindi ka mapuntahan ni Henry Scott. Talaga bro? Pwede ako magstay sa bahay nyo? Tanong ni Abby habang hilam ng luha ang mga mata. Zero o naman bro. Isa pa, safe ka doon. May mga bodyguards ang daddy ko kaya hindi ka magagalaw ni Henry Scott sa lugar na yon, paniniguro na iman nilalain sa kanya. Sa narinig ay niyakap ni Abay ang kanyang kaibigan ng napakahigpit habang lumuluhang nagpapasalamat. Thank you so much, bro. Pasado alas 5 nang makababa si Kairi sa dili, at ang family driver nilang si Mang Nestor ang sumundo sa kanya ng oras na iyon. Where is Dad, Mang Nestor? Tanong ni Kairi sa kanilang driver pagkasakay niya ng kotse. Nasa bahay, Sir Kairi. Tinatamad daw siyang magsundo kaya ako lang pinapunta niya rito, sagot naman nito. What about Keiko? Tanong niya pa na ang tinutukoy ay ang bunso niyang kapatid na babae. Nasa trabaho, sir. Pero baka pauwi na rin yun. Upon hearing that, Kerry just leaned back and closed his eyes. Hindi siya, nakatulog ng maayos kagabi kaya naman pakiramdam niya ay pagod na pagod siya ng sandaling iyon. Isa pa, ang araw ding iyon ay kasal ni Naomi kaya para pigilan ang sarili na sugurin ang mga ito ay pinili niyang umalis na lang. Hindi alam ni Kairi kung gaano katagal siyang nakatulog. Basta nagising na lang siya sa marahang tapik ni Mang Nestor at sinabing nakarating na sila sa mansyon. Kahit pupungas-pungas, pinilit niyang ibalik ang ulirat. Thanks, Mang Nestor, anya sa driver sa kabumaba na ng kotse at dire-diretso ng pasok sa malaking sala. Pagdating niya roon, naabutan niyang nakaupo sa 3-seater sofa ang kanyang daddy at nagbabasa ng magazine habang nagkakape. Hijo, welcome home, nakangiting bati nito sa katumayo at nilapitan siya. Are you tired? Gusto mo bang kumain muna? Tanong pa nito. Marahan namang umiling si Kairi, I'm not hungry, Dad. I want to sleep, okay son. Get rest, sagot naman ng kanyang daddy sa kamarahan siyang tinapik sa balikat. Thanks, Dad.
Nagtuloy-tuloy sa pag-akyat si Kairi sa malaking staircase, pero pagdating niya sa itaas ay nakalimutan niyang itanong kung nasaan ang kanyang kwarto. Sa pagkakaalam kasi niya, ang kapatid niyang si Keiko ang bagong gumagamit ng kanyang kwarto dahil malaki iyon. Kasama kasi nitong matulog ang mga pamangkin niya sa kwartong iyon. Never mind. I'll just sleep in the guest room, isip-isip ni Kairi saka nagpunta sa isa sa mga guest room. Pagpasok niya sa kwarto ay tanging study lamp lang ang binuksan niya. Matapos niyon ay naghubad na siya ng kanyang medyas, pantalon, at long sleeve na suot at ibinagsak ang pagod katawan sa malaking kama na tanging boxer shorts lang ang suot. Ilang sandali pa ang nagdaan, ay kaagad ding nakatulog si Kairi. At lumipas pa ang oras na hindi niya namalayan kung gaano katagal siyang nakatulog, pero bigla siyang nagising nang maramdamang may malambot at balingkinitang katawan ang bumagsak sa ibabaw niya. Dahil bahagyang madilim, naramdaman niyang nagpanik ang babae riyang maramdaman siya, kaya naman wala sa sariling nahapit niya ito sa baywang at baritonong boses na nagtanong. Who the hell are you? Lil the hell are you? Otomatikong nanigas ang katawan ni Abay nang marinig ang baritonong boses na iyon ng lalaki na nasa ilalim niya. At dahil tanging lampshade lang ang nakabukas na ilaw sa kwartong iyon, kaya umahon ang matinding takot sa kanyang dibdib dahil sa pag-iisip na baka masamang tao iyon. Ikaw sino ka? Bakit ka nandito? Maganakaw ka ba? Bulalas ni Abay saka nagpapanik na tumayo mula sa kandungan ng lalaki, pero nanlaki ang kanyang mga mata nang hapitin siya nito sa kanyang baywang. Hindi lang iyon, naramdaman pa niyang ang pagkabuhay ng pagkalalaki nito sa kanyang pang-upo. This is a fucking house. Who are you? Are you a thief? Sigaw naman ito na hindi pa rin siya pinakakawalan. Ginawa ni Abay ang lahat para makawala sa lalaki pero dahil malakas ito kaya hindi nito ininda ang pagpupumiglas niya. Takot na si Abby kaya dahil sa pagiging desperado, ang tanging naisip niyang gawin ay kagatin ito sa kamay. What the fuck? Bulalas naman ni Kairi saka wala sa sariling kinalas niya ang pagkakayakap sa baywang nito. Magnanakaw ka na, manyakis ka pa. Isusumbong kita kay Uncle Kenji, sigaw pa ni Abay saka kumakaripas na tumakbo papalabas sa kwarto na parabang hinahabol ng 10 kabayo. Carrie was left with gloomy expression. Who was that woman? And what did she say? Magnanakaw siya at manyakis? Samantalang ito nga ang basta na lang humiga sa ibabaw niya. Pupungas na bumangon si Kairi sa kama at dinampot ang pantalon at damit niyang hinubad kanina at saka muling sinuot. Kung sino man ang babaeng iyon ay makakatikim ito sa kanya. Ang kapal ng mukha nitong basta na lang pumasok sa kwarto at siya pa ang pagbibintangan nito ng kung ano-ano. Well, dinig niyang Uncle Kenji ay tawag ng babaeng iyon sa kanyang daddy. But whoever it was, he would make sure she regretted insulting him in his own territory. Nang matapos magbihis ay nagmamadaling lumabas si Kairi sa guest room at hinanap ng kanyang paningin ang babae. Hangsa isang boses ng babae ang narinig niyang nangingibabaw sa tahimik nilang mansyon. Alam niyang hindi iyon si Keiko, kaya naman sigurado siyang iyon ang intruder na hinahanap niya. Mabilis ang bawat hakbang ni Kairi na tinungo ang malaking staircase, at habang pababa siya roon ay nakita niyang naroon sa sala ang bastos na babae, kausap ang kanyang daddy habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa kanya. You Uncle Kenji siya iyon. Ang manyakis at magnanakaw na lalaking nagtatago sa guest room kanina, bulalas ni Abe habang nakatingin sa gwapong lalaki na parabang Prince Charming na bumaba sa engranding staircase. Napakagwapo namang magnanakaw nito. Bet, isip-isip ni Abe pero marahas din siyang napailing sa narinig. Hindi naman talaga namukhaan ni Abay ang lalaking nasa kwarto dahil medyo madilim iyon, pero sa hindi malamang dahilan ay nakilala kaagad niya ito ng mga sandaling iyon. Nilingon naman Ace Kenji ang lalaking tinutukoy ng dalaga at ganoon na lang ang halakhak niya nang makitang ang anak niyang panganay na si Kairi ang tinutukoy nito. Siya ba ang tinutukoy mong manyakis at magnanakaw? Hiya, tanong pa ni Kenji sa dalaga na ginawa niya para asarin ang anak. Dad, stop it. Inis namang saway ni Kairi sa kanyang daddy saka naniningkit ang mga matang nilapitan ang babae. Who the hell are you? Bakit may intruder dito, Dad? Maang namang nagpalipat-lipat ang tingin ni Abay sa lalaking nasa harapan niya at kay Uncle Kenji, at doon tuluyang nag-sink in sa kanya ang lahat. Kamukha nga ni Uncle Kenji at nilalain ang gwapong lalaki na nasa harapan niya.
Pero bakit ngayon lang niya nalaman na may kuya pala ang bruha niyang kaibigan? Napaatras si Abay sa kinatatayuan sa pulang-pula mukha niya dahil sa matinding kahihiyan at halos hindi makatingin sa mga ito. Egi, Uncle Kenji, he's your son, nautal-utal niyang tanong nakangisi namang sumagot si Kenji sa dalaga. Hindi niya alam kung bakit natutuwa siya sa dalawa habang nagbabangayan. Yes, Hija. He's Esley's firstborn son. Nang marinig iyon ay lihim na hiniling ni Abay na sana ilamunin na lang siya sa kinatatay. Hiya siya sa kagagahang nagawa niya. Ang lakas pa ng loob niyang pagbintangan na magnanakaw ito at manyakis, yun pala ay kuya ito nilalain. Shocks! Ang tanga ko talaga, isip-isip ni Abay habang nakayuko. Who is she, Dad? Bakit siya nandito bahay? Kunot noong tanong naman ni Kairi, habang nakaarko ang makakapal na kilay na nakatingin sa nakayukong babae. She's Abay, your sister's friend. Nakilala ko na siya 8 years ago, noon ang una kong makita ang kapatid mo, pagkukwento naman ni Kenji. Really, nanunuring saad ni Kairi sa kapinasadahan ng tingin ang walang kibong babae. Hija, pagpasensyahan mo na itong anak ko. Nakalimutan kasing sabihin sa kanya ni Manang Purisima kung nasaan ang bago niyang room kaya siguro sa guest's room sa natulog, hinging paumanhin pa ni Kenji sa babae. Dad, siya nga itong basta na lang pumasok sa kwarto at magbintang ng kung ano-ano. She should be the one to apologize, galit pa ring sagot naman ni Kerry. Sa narinig ay nahihiyang nag-angat ng ulo si Abay. May point naman ang kuya nila Lain, siya ang basta na lang pumasok sa kwarto at walang pakundangang nagbintang sa lalaki. Kuya, I am sorry. Akala ko kasi talaga magnanakaw ka, shut up. Don't call me kuya. Kita kapatid, inis namang pambabara ni Kairi sa dalaga saka basta na lang tumalikod at iniwan ang mga ito. Naiinis siya, hindi dahil sa babae o sa mga sinabi nito. Naiinis siya dahil sa kakaibang sensasyon na nararamdaman niya kanina nang nasa ibabaw niya ito. Biglang nabuhay ang kanyang pagkalalaki sa hindi niya malamang dahilan. Shit! What's wrong with that woman? Usal niya sa sarili sa kamasama ang mukha na naglakad pabalik sa guest's room kung nasaan siya natutulog. Inilock niya ang pinto bago tuluyang bumalik sa kama, pero ewan ba niya dahil hindi na siya nakabalik pa sa pagtulog dahil paulit-ulit na nagre-rewind sa kanyang isipan ang tagpo habang nasa ibabaw niya ang maingay na babae. At sa hindi malamang dahilan, muli siyang nakaramdam ng pag-iinit ng katawan, kaya minabuti na lang niyang bumangon at mag-shower. I'm sorry, Hija. Suplado lang talaga ang anak ko, pero mabait naman ang isang iyon, hinging paumanhin ni Kenji sa dalaga. But in the back of his mind, he was happy with what he saw in the two of them. Malakas ang pakiramdam niyang may magandang mangyayari sa mga ito sa susunod na mga araw. Okay lang, tito. Kasalanan ko naman kaya siya nagalit. Di bale, magsusorry na lang po ako ulit, nahihiyang sagot naman ni Abay sa matanda. Ganyan yata talaga siguro kapag broken-hearted. Suplado at mainitin ang ulo, dagdag pa ni Kenji. Sinadya talaga niyang sabihin iyon sa babae para malaman niya ang reaksyon nito. At katulad ng inaasahan niya, bakas ang pagkagulat sa mukha nito nang marinig iyon. Aano po? Broken-hearted. Sa gwapo niyang iyon? Zero o, Hija. Nagpakasal sa iba ang girlfriend niya, kaya umalis siya ng Japan at bumalik dito sa Pilipinas, pagkukwento pa ni Kenji na itinago ang ngiti sa mga labi. Bruha. Grebe. Hiyang-hiya ako sa katangahang ginawa ko kanina. Kung pwede lang akong magpalamon sa lupa, ginawa ko na. Kasalukuyan nasa pool area si Abe at ang best friend niya dahil nagyaya itong mag-night swimming habang umiinom ng wine. Pinaunlakan naman niya ito pero hati pa rin ang isip niya ng mga sandaling iyon dahil sa nangyaring eksena kanina. Hiyang-hiya talaga siya sa nagawa at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ano na lang ang mukhang ihaharap niya sa lalaki pagkatapos ng kagagahang ginawa niya? Paano niya ito haharapin pagkatapos ng lahat? Don't mind him. Masungit lang talaga si Kuya Kairi pero mabait naman ang isang iyon, nakangiting sagot naman ng kaibigan niya habang tumiti pa sa kaharap na laptop. Mangyak-ngiyak naman si Abay sa narinig paanong wag intindihin. Galit na galit siya sa akin, bro. Sinabihan ko siyang magnanakaw at manyak, bulalas pa ni Abay na pahawak sa kanyang noo na parang stress na stress. Well, kahit ako naman magagalit, pagbibiro naman nilalain sa kanya. Lalain naman eh.
Abay didn't really know what to do. She tried to apologize to Kuya Kerry again, but he just ignored her. Earlier, while they were facing each other at the dining table, his expression was gloomy and he didn't even glance in her direction. Patunay na nagalit talaga ito sa nakatangahang gingwa niya. Kasi naman bakit inintindi mo pa si Kuya Kerry? Crush mo siya, no? Natatawa namang panunukso ng kaibigan na pansamantalang ihininto ang ginagawa ang nakangising hinarap siya. Sa narinig ay hindi maintindihan ni Abay kung bakit nakaramdam siya ng pag-init ng pisngi. Hindi pa naman siya nakakarami ng inom at sa wine lang naman iyon kaya imposibleng malasing siya kaagad. Anong crush? Hindi no. Gusto ko lang talaga mag-sorry sa kuya mo. Nauutal na sagot naman ni Abay saka wala sa sariling inisang lagok ang wine na nasa baso. Napangiwi pa nga siya nang maramdamang bahagyang gumuhit sa lalamunan niya ang pait niyon. Really? Bakit narmumula ang mukha mo? Panunukso pa nilatain sa kanya. 10 years na tayong magkaibigan, bro. Kilalang kilala na kita. Mabilis namang napailing-iling si Abay sa kaharap. Hindi nga. Ba't ko naman siya magiging crush? Hiyang-hiya lang talaga ako sa ginawa ko, bro. Pagdadahilan pa ni Abby pero ewan niya kung bakit nakaramdam siya ng kilig sa tuwing maaalala niya ang chinito, mestizo, at sobrang gwapo na kuya ng kanyang best friend. In fact, kahawig nga nito si Makenyo Arata na isang Japanese actor na gumanap bilang Zoro sa live adaptation ng anime na One Piece. So damn hot and gorgeous, isip-isip pa ni Abay na tila ba nangangarap ng mga sandaling iyon. Pinagpapantasyahan mo na ang kuya ko. Panghuli pa nilalain sa kanya nang makita siyang nakatulala. Punasan mo nga yung laway mo, bro. You're drooling. What? Wala sa sariling nasapo ni Abay ang bibig para alamin kung totoo ang sinasabi nito. But her face turned red when her best friend suddenly burst out laughing. Gaga ka talaga, bro, nakangusong saad niya pero nakangiti naman. Pero in fairness, bro, ang papable ng kuya mo. Di mo naman sinabi na may malasyus ka palang brother, sa wakas ay pag-amin ni Abay. Well, bato na lang ang hindi magkakaroon ng crush kay Kuya Kerry. Noon ang unang ang makita ni Abay ang mukha nito, feeling niya ay malalaglag ang kanyang panty. Buti na lang talaga, bago ang salawal niya kaya kapit na kapit pa ang garter. He's single to wika pa ng kaibigan sa kanya. Sabi nga ni Tito Kenji. Gusto mo mag-apply? Apply ng? Maging girlfriend ni Kuya Kerry, sagot ng best friend niya sabay ngisi. Loka. Nung ka napapatulan ako ng kuya mo, natatawa namang sagot ni Abay. Itsura pa lang niya, mukhang pang Miss Universe ang nababagay sa kanya. Besides, you already know what this past is. You're overacting, bro. So what? If someone truly loves you, no matter who you are or what your past is, they will accept you no matter what. Anti-victim of sexual abuse. Marumi na akong babae at wala na akong ipagmamalaki sa sarili ko. Sino ba ang tatanggap sa babaeng katulad ko, bro? Bakas ang pait at lungkot sa tinig ni Abay nang sabihin iyon. Para sa kanya, normal lang na humanga lalo na sa opposite sex pero wala siyang karapatan na ang pangarapin pa ang lalaking iyon. Marumi siyang babae at alam ni Abay kung saan niya dapat ilugar ang sarili. Hindi pa siya nababaliw para sirain ang buhay ng kung sino mang lalaki na papatol sa kanya. Kaya ang tanging pangako ni Abay sa kanyang sarili, kahit na anong mangyari ay hindi na siya magmamahal pa. Rerendahan niya ang kanyang puso nang sa gayon ay hindi na siya masaktan pa. Bro, Kuya Kerry is also a lawyer. Sasabilhin ko kay Kuya na tulungan kang sampahan ng kaso ang hayop na Henry Scott na yun. Nagulat si Abay sa narinig, kung ganoon, abogado pala ang kuya ng kanyang best friend. Pero bakit instead na matuwa ay ramdam niya ang pagtutol na humingi ng tulong dito? Ayaw niyang ipaalam sa lalaki ang tunay niyang pagkatao dahil natatakot siyang pandirihan nito. Really, bro? Maraming salamat, sincere naman na pasasalamat ni Abay. Thank you so much din dahil pinatuloy mo ako sa bahay niyo. Di ko na talaga alam ang gagawin ko kung hindi ka dumating, dagdag pa niya sa kaibigan sa kabahagyang ngumiti. You don't have to thank me, bro. We're best friends, right? Wika naman ng kaibigan niya na ikinatabarig puso ni Abay. Sobrang thankful niya dahil napakabuting tao at kaibigan nila Lain.
Ni hindi ito nagdalawang isip na tulungan siya, kahit pa maaaring malagay ang buhay nito sa alanganin. Sa panahon, napakahirap makahanap ng kaibigan na hindi ka iiwan at handa kang tulungan anumang oras. Samantala, walang kaalam-alam ang dalawang babae na simula pa kanina ay nakikinig si Kairi sa pinag-uusapan ng mga ito. He didn't intend to listen to what they were talking about, and he just accidentally heard his name, so he became curious. Balak sana niyang mag-swimming dahil maalinsangan ang panahon, pero naunahan siya ng mga ito, kaya nag-decide siyang bumalik na lang sana nang marinig niya ang kanyang pangalan. He didn't intend to listen to what they were talking about, and he just accidentally heard his name, so he became curious. Bahagya rin siyang nagulat nang marinig ang tungkol sa problema ng kaibigan ng kanyang kapatid. Hindi niya inakala na sa kabila ng maingay at jolly nitong personality, ay may itinatago pala itong malaking lihim. Dahil doon, nag-decide si Kairi na palampasin na ang ginawa nito sa kanya. At kahit hindi pa man lumalapit sa kanya ito para humingi ng legal advice, ay nagpasya siyang tulungan ito. Ipinapangako niya sa sariling gagawin niya ang lahat para maipakulong ang taong nang abuso sa kawawang babae. Hindi na tinapos pa ni Kairi ang pakikinig at itinuloy na niya ang naudlot na pagbalik sa loob ng mansyon. Pero habang naglalakad siya, hindi niya maintindihan kung bakit paulit-ulit na nagre-rewind sa kanyang isipan ang malungkot na boses nito kanina. Bakit yata pati siya ay naapektuhan din para sa babae?